Pahayag ito ni SP Tito Soto tungkol sa impeachment trial ni VP Sara. Nakahandang-handa na sila. Atat na atat. Okay. Tito Soto, araw-arawin ang session ng impeachment court versus VP Sara. Iminongkahi ni Senate President Vicente Tito Soto III na gawing araw-araw mula Lunes hanggang Biyernes ang session ng impeachment court laban kay Vice President Sara Duterte upang mapabilis aniya ang pag-usad ng paglilitis. Wow, galing! Sa isang online briefing, sinabi ni Soto na irerekomenda niyang magsimula ang mga pagdinig mula alas 3 ng hapon, Monday to Friday, para hindi na humaba pa ang proseso. Sabi niya, huwag nang patagalin. Kailangang matapos ito sa pinakamabilis na paraan. Hindi ito makatarungan sa publiko at hindi rin makatarungan sa inaakusahan. Okay. Ayon kay Soto, mahalagang tuloy-tuloy ang session upang maiwasan niya ang pagkaantala at masigurong agad na matalakay ang ebidensya ng magkabilang panig. Okay. So, ang komento ko dyan is, bakit? Sure na ba si Senator Soto na makakaakyat sa Senado ang impeachment complaint labang kay VP Sara? Parang may script na. Ito, opinion ko lang . Kasi yung kay President Marcos, basura kaagad sa Committee on Justice. Nung tinanong ng mga reporter si Auntie Claire, nakahanda na ba ang defense team ng Pangulo? Sabi ng Auntie Claire, wala. Wala siyang defense team. Anong ibig sabihin nun? Alam na nila ng impeachment hanggang Committee on Justice lang. May script na sinusunod. Walang paghahandang Pangulo . So, wala na. Dead. On arrival, ang impeachment complaint ng laban sa Pangulo sa Committee on Justice. Bakit dito kay VP Sara? Kahapon lang ata na i-refer, na i-transmit, ano bang tawag nun? Na i-transmit ang impeachment complaint from House Secretary General to Office of the Speaker of the House. Timing din, biglang nagpakita si Romualdez. Diba matagal siyang hindi nag-attend ng session mula nung nag-resign siya as Speaker of the House. Bigla siyang nagpakita, yun din yung pag-transmit o pag-repair ng anong ibig sabihin nun? Dito na ako, bumalik na ako, I'm watching from a distance. So, bilisan. But anyway, kung may script man, that's part of the game. Kasi, impeachment is a political process. Kanya-kanyang, yan. Nung kay PGME nga, ang daming impeachment na naisampa sa kanya, walang lumusot. Hanggang hanggang Committee on Justice lang. So dito, opinion ko lang ito, part of the script, kahit anong mangyari, makakaabot. Gagawa sila ng paraan para ma-impeach si VP Sara at makaabot sa Senado. Kaya ganyan ang salita ng Senate President. Araw-arawin. To me, it's good. Dapat, para hindi na matagal, yung bloodbath ba? Yung kay President Irap noon. Tumagal-tagal din yun . Ilang buwan? 2, 3? Tagal-tagal din yun. Kailang hindi araw-araw. Ako, excited na ako kasi 2000, anong ranggo ko noon? Parang Lieutenant Colonel na ako noon. Nung impeachment na yan. Although hindi ko masyadong
Kasi may trabaho, hindi ko masyadong natutukan. Ano lang, ang ganda yung mga balitaktakan ng mga prosecutors at saka mga abogado ni ano. Ang gagaling yung mga abogado ni defense team ni ERA. Anong isa doon? Cuevas. Retired Supreme Court Justice ata yun. Cuevas, ang galing. So, sige, dito na tayo talaga makakapanood ng bloodbath. At sabi nga ni Senator Trillanes, ex-Senator Trillanes, once daw na nagsimula ang trial at maipakita ang mga ebidensya, tatatak at tatatak daw sa isip ng mga tao na magnanakaw si BP Sara. Wow! Oh, sige! Kung yan ang paniniwala nyo. So be it. Ito, si Doris Bigornia ng ABS-CBN. In-interview niya si ex-Senator SP Drilon. Sabi ni Bigornia na, bakit si BP Sara na kahit sa taliwala ng kaliwat ka ng kaso, ibinabatong akusasyon laban sa kanya, popular pa rin. Nagtataka ako, sabi ni Doris Bigornia. Kaya tinanong niya si SP ex-Senate President Drilon. Anong sagot? Hindi ko rin alam. Hindi ko rin maipaliwanag. Mabuti pa tanungin niyo ang mga tao. Oh, di ba kayo nagtataka? Halos magtatatlong taon na tuloy-tuloy ang demolition job laban kay BP Sara. Siya pa rin ang nagniningning, bituing puno ng ningning. Di ba kayo nagtataka? Galingan ninyo. Dito sa Kamara, i-impeach nyo na. At dito sa Senado, sana nandyan palagi yung Magic 9. Minority Black. Plus, sa majority, mayroon pang 5 dyan. So, pinakamababa, 14 ang boboto sa, ito, analysis ko lang ito, opinion ko lang, 14 ang boboto sa acquittal ni BP Sara. Payag ito ni Senator Soto. Determinado siya na maisama sa Blue Ribbon Committee report, masampahan ng kaso yung 3 senador sa minority black. Okay, Soto, names tied to flood control mess to stay in Blue Ribbon report. Hindi pwedeng tanggalin. Patuloy na may recommend, masampahan sila ng kaso. Senate President Vicente Soto points that names included in the Blue Ribbon Committee partial report cannot be omitted as it has already been mentioned during the hearings. Doon sa hearing, na-mention din ang pangalan ni Romualdez. Bakit hindi kasama? Ay, nako. Kaya, kung nasa narrative na, hindi mo pwedeng alisin. Pag wala pa sa narrative, bakit mo ilalagay? Yan ang sabi niya. Kailangan ang tanong, yes, nabanggit niyang sa hearing ang mga pangalan ng 3 senador. Ang tanong na namin, sa hearing, nabanggit din ang pangalan ni Romualdez. Binanggit ni Gutesa Di ba may Yap pa, Congressman Yap na nabanggit ni Gutesa? Maraming mga nabanggit na ibang testigo na parang nawawala yata. Okay. In the partial report obtained by Billionaire News Channel, recommended for filing of several criminal complaints against incumbent senators Escudero, Jingo Estrada, Joel Villanueva, as well as former Senator Bong Revilla, after their names surfaced during this investigation into alleged anomalies in flood control projects. While Soto admitted that he has yet to read the official version of the report, he emphasized that the panel's primary role is to legislate, not to file cases against individuals. Tama po yun.
Ang kanila lang, recommendatory lang. Hindi naman ibig sabihin na kung example, may final report na ang Blue Ribbon. Nandyan yung pangalan ng 3 senador sa minority block. Isasubmit nila yon sa DOJ at saka sa Ombudsman. Recommendation lang yon. At bahala na ang DOJ at Ombudsman kung ano ang gagawin nila. At saka depende rin sa mga ebidensya na i-attach nila. O, maalala ko nung Quadcom Noong 19th Congress, ang recommendation ng Quadcom is sasampahan ng kaso si PRRD plus iba pa niyang kasamaan, Bongo, Bato, parang ano. Ilang hearings yun ng Quadcom. Ang tagal na hearings. Tapos nagbigay ng recommendation. May naisampa bang kaso sa ating Tatay Digong? Sa mga kasama niya as a result of that report ng Quadcom? I'm sorry, wala akong alam na naisampang kaso. Dahil nga wala silang maisampang kaso, kaya yun na lang, ICC na lang. Doon nila. So, tingin ko, walang masyadong epekto itong analysis o opinion ko lang ito. Walang masyadong Sa DOJ, ongoing na ang preliminary investigation kay Senator Joel Villanueva. I just don't know kay Senator Jinggoy kung mayroon bang ongoing. Parang meron din yata. Kay Escudero ay wala sa DOJ. So sinabi rin ni Senator Soto na it will take time bago ma-approvean kasi yung draft report na yon pinafinalize daw ngayon. Dapat mapirmahan ng 11 senators yung report, 11 members of the committee Blue Ribbon, 11 members of the Blue Ribbon para aakyat na sa plenary. At doon na, pagdebatehan na sa plenary, then doon ang approval. Kung approve na sa plenary, yung Blue Ribbon report na yan, pwede lang maipadala yung report na yan with recommendation na sampahan ng kaso yung 3 minority senator. Ganon ang proseso. So again, rekomendasyon lang yan. I-evaluate na ng ombudsman kung malakas ba yung ebidensya. Tingin ko ang ebidensya lang nila yung statement lang ng Yusek Bernardo, sino pa yung kay Alcantara. Ito, personal opinion ko lang ito, lalo na kay Senator Joel Villanueva. Wala siyang hindi ako naniniwala na involved sa mga ganyang iskandal si Senator Villanueva at saka si Senator Escudero. Opinion ko lang yan. I am not sure kay Senator Jinggoy. Wala pong masasabi kay Senator Jinggoy. So, tanong, Big Fish, kailan kayo makakapakulong ng Big Fish? Yun ang tanong ng taong bayan. Sa ngayon, si ex-Senator Revilla pa lang ang politiko na nakakulong. Na sa aking paniniwala, hindi siya Big Fish. Sino ang Big Fish? Kung si Congressman Tinio ang paistoryahin, it is the President ang Big Fish.